Sunday, December 1, 11:10 AM. On the way nga pala tayo ngayon sa city dahil magsisimba tayo. Sundan natin tong mga aso. Anyong! Ay, ang bait! Anyong! Wala, lumalapit! May damit po. Anyong! Nakamoy niya ako. Anyong, ang ganda ng damit mo ha? Ang bait to. Ha? Nakakawala ka lang. Nakadamit pa sila. Uy, anyong? Uy. Shht. Ang ganda nila. Maganda yung isa eh. Siguro ito babae. Babae ito kaya mabait. Parang si Panda. Anyong? Kasi may ari sa inyo. Ha? Ha? Shht. Si Peanut nakikipag-anuhan pa dun sa lalaki oh. Nag-date lang siguro tong dalawa. Ayun oh, si Peanut oh. Inaano niya yung lalaki. Parang shh, Peanut ha. Anyong. Ito mabait to yung isa. Oh, akin ka na. Ha? Aso na kita. Shh, shh, choy. Mga aso talaga dito, sanay na sanay sa kalsada eh oh. Ito mo parang nakawala lang to. Makakawala lang to guys. Nakalimutan siguro. Ito mo angas nila. First time ko lang makita itong mga to dito sa amin. Sige na, babay na. Nagpapaikot-ikot sa akin to. Babae kasi kaya makambing eh. So yun, tara na. Anyong? Ay magpahawak ng lalaki. Mailap pa siya, mailap. Tara. Sama kayo sa amin. Pa yung ibang aso nagpapahawak eh. So yun guys, may big bike. Lapit tayo. Ganda. Oh. Angas boy. Inspirasyon. Harley Davidson nata. Isang ganda. Ang laki. 1,600cc. Grabe. Ang taba oh. Parang ano yun oh. Parang sasakyan na. Ang taba. Guys, kung tinatamad kayo sa buhay oh, tingnan nyo lang yung mga pangarap nyo. Nakapag-Korea ako dahil lang din sa ganyan. Sa pagmamotivate ko sa sarili ko na one day makakabili din ako ng big bike. Ganun. Dahil kasi sabi, big bike, bibili ako big bike. Ganun. Bibili ako big bike. Balang araw magkakaroon ako ng ganito. Balang araw, ako naman yung ganyan. Yung may motor. Diba? Sarap. Kaya pagka tinatamad kayo sa buhay, isipin nyo lang yung mga pangarap nyo. Kunyari bahay, punta kayo dun sa bahay na gusto nyo. Kunyari may bahay kayo na pag nakikita nyo namomotivate kayo sa buhay, yun, daan kayo lagi dun. Ayun oh, sana magkaroon din ako ng ganito. May kanya-kanya kasi tayong ano eh, pangarap. Kunyari yun, ayun yung nakakapagpamotivate sa akin. Ayun sa akin, big bike. Isa yan sa nagpamotivate sa akin. Kaya pag nakakita talaga ako ng big bike, parang sabi ko lalo ko pang sisipagan, ganun. Lalo nung di pa ako nagko-Korea, nasa isip ko yan lagi eh, big bike, big bike. Pero hindi naman ano, yung ayan talaga yung bibilin pagka nagkapera na, hindi. Gusto ko maabot yung point na kaya mo nang bumili ng ganyan, nang meron ka na lahat. Yung tipong may bahay ka na, may negosyo ka na, may sasakyan. Yung parang ano ka na, na-establish mo na yung sarili mo, may negosyo ka na, ganun. Tapos kaya mo nang bumili ng ganyan. Hindi yung ano, pagpunta mo ng Korea, automatic yung inipon mo bili agad, hindi. Gusto ko umabot sa point nila na yan, nagbibig bike, gagala-gala na lang. Tapos may ano, okay na sila sa buhay, ganun. Kaya vlogger point si Kuya. Kaya pag tinatamad ako, yan yung nakakapag-inspire sa akin na mas sipagan sa buhay. Kaya kayo ganun din. Same lang din sa inyo. Kung gusto nyo sipagan sa buhay, kung tinatamad kayo, kasi minsan tatama rin talaga kayo, madalas pala. Tingnan nyo lang yung mga bagay na nakakapag-inspire sa inyo at nakakapag-motivate para sipagin kayo na tuparin yung mga pangarap nyo. Angas boy! Nagbablog din to si Kuya oh. Grabe. Someday guys, someday
Ay, sarap. Grabe, alam nyo yun. Ako kasi sa ganyan talaga ako kinikilabutan eh. Ganyan ako kinikilig sa mga motor. Ay, alam mo yun, parang kinukuryente yung katawan mo pag nakakita ka ng ganyan. Lalo pag nakarinig mo yung makina ng motor. Ay, sarap. Oh, sarap, boy. Ganyan ko tinitingnan yung sarili ko, guys. Pag nakakita ako ng mga nakamotor, naka big bike, sabi ko, balang araw ako naman yung ganyan. Ako naman yung mga inspire ng mga tao na pag nakikita nila ako, ma-inspire sila sa buhay nila. Kaya ayun, ganun din tayo. Kayo yung mga nanonood, kung tinatamad kayo kung nawawalan kayo ng gana na abutin yung mga gusto nyo sa buhay, tingnan nyo lang yung mga pangarap nyo. Ayun, pangarap ko yun, mga ganyan. Pangarap kong maging ganyan. Grabe. Ang sarap. Wow. Tingnan mo naman, parang parang barko eh. Sarap. Grabe. Nakakakilabot, guys. Napaka-solid. Sarap sa pakiramdam pag ganun na, no? Kasi paga natin. Yan guys, bali alas 6 na ng gabi at pauwi pa lang tayo sa amin. Advice ko lang sa inyo na napaka-importante ng mga tao nakapaligid sa atin pag nandito na tayo sa abroad. Kasi pag nandito tayo sa abroad, napakalapit natin sa mga tukso, sa kasalanan. Lalo ako guys, ako napaka-makasalanan ko dati. Kung ano-anong pinagagagawa ko. Inom, basta. Kasi nandito tayo sa nandito tayo sa lugar na malayo tayo sa pamilya natin. Hindi naman nila malalaman kung ano yung mga gagawin natin. 'Di ba? Kung pwede tayong mamuhay sa ganun. Kaya napaka-importante ng mga tao nakapaligid sa atin. Siyempre, nakaka-impluwensya din sila sa mga ginagawa natin na desisyon. 'Di ba? Kung ang mga nakapalibot sa atin ay mga tao na may sa atin, may paki sa atin na ilalapit tayo sa Panginoon at parang hahatakin nila tayo para maging mas okay, mas maging mabuting tao. 'Di ba? Ganun. Ayun yung naramdaman ko ngayon na, ito pala yung gusto ni Lord, na gusto niya ako mapalapit sa mga ganitong tao, makilala ko siya. Kasi hindi ako magiging ganito kung hindi ako naka-attend doon eh. Hindi ako nakakapakinig ng salita ng Diyos na nakapagpabago sa akin at nagsisi. Yung kundi ako nagsisi sa kasalanan, hindi ako ganito ngayon. Pero simula nung nakasama ko sila, grabe kasi yung pananampalataya nila guys. Kanina nasa bahay lang kami, doon lang kami nagsimba. Pero doon mo mararamdaman yung presensya ni Lord, yung salita niya na talagang tatago sa puso mo. Parang mararamdaman mo talaga yung Holy Spirit na nangungusap sa'yo. Ayun, doon ka naramdaman na hindi pala sa simbahan, kahit anong ganda ng simbahan, kahit ano pa yan, kung hindi mo rin nararamdaman si Lord, kung hindi mo rin nararamdaman yung mga salita niya, parang wala din. Kasi ako dati, simba lang din ako ng simba eh. Hindi ko talaga nararamdaman yung Pero nung umattend ako doon, nasa labas lang kami. Isipin nyo, labas lang yung namin.
labas lang sila nagsisimba, tapos umattend lang ako doon. Tapos parang mga nandyan lang, hindi ko maano eh, parang nasa labas lang na nagsisimba na parang may mga upuan, doon lang nakinig ako ng salita. Doon ko naramdaman yung Holy Spirit na parang kinilabutan ako. Tapos doon na nag-start na nababago yung buhay ko. Nung una nakilala si Lord na basta nag-transition yung buhay ko. Na hindi ko nagba-Bible study, nag-aaral ng Biblia. Gusto ko na yung mga nakikinig na ako ng mga salita ng Diyos, na kahit after ng simba nanonood ako ano ba yung Holy Spirit, ano ba yung gospel. Ganun na eh, biglang naging ganun, hindi ko maintindihan. Kaya yan, gusto ko lang ma-share sa inyo guys yung nangyari sa akin. Basta mangyayari lang yan na once na in-accept nyo si Jesus as your Savior at nagkisi kayo sa kapsalanan, doon mangyayari yung magic na basta parang miracle guys. Kakaiba yun, like nga sabi ko sa inyo, pag nandito kayo sa abroad, huwag nyong kalimutan na magpasalamat kay Lord at humanap kayo ng mga tao na hatakin kayo para mapalapit sa Kanya. Napaka-importante nun guys, para hindi nyo magawa yung mga pwede nyo magawa pag nandito na kayo na mga kasalanan. Ganun. So yun lang, andyan na si Snoopy, tinatawag na ako. Yan. Maraming salamat lang kay Lord. Ayun pala yung plano niya sa akin ngayon, di ba? Dati puro tayo tanong, Lord, ano bang plano mo sa akin? Kasi yun, di ba? Dito guys, hindi naman ako sobrang hindi ako sobrang bait, hindi ako sobrang banal. Hindi. Gusto ko lang ipakita sa inyo na pagka tinanggap mo si Lord sa buhay mo, babaguhin ka niya. Kaya kanyang baguhin kahit ano ka pa. Sabi ko dati, pag nakapag-Korea ako, matutupad ko yung pangarap ko. Pero yung plano pala ni Lord, magko-Korea ako para makilala ko siya. Diba? Ang galing, no? Napakagaling na Lord. Kaya yun guys, hanggang dito na lang. May kukulitin pa akong wild dogs eh. Snoopy! Ay, Snoop Dogg. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Tara na. Babay na. Babay ka na sa kanila. Teka lang, maghaharutan tayo. Bye guys. God bless. Bango ni Snoopy.